Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man panig ng mundo kayo naroroon at nakakapakinig, nakakapanood ng ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Hello po sa inyo, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Muli po, samahan po ninyo kaming pakinggan at panoorin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan natin na nakasubaybay po ngayon, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At para po simulan ang ating programa, ay kilalanin na po natin ang makakasama natin ngayong araw. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Rogelio Ridad Jr. ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Subalit dahil sa hirap ng buhay, napilitang pumasok sa iba't ibang trabaho hanggang sa maging manager ng bangko at magkanegosyo. Ipinanganak at lumaking Methodist na may mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit nga ba niya iniwan ang dating relihiyon at nagpa siyang umanib sa Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng Ranyag, Distrito Eklesiastiko ng Isabela South at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Rogelio Ridad mula po sa lokal ng Ranyag, Distrito ng Isabela South. Ang ating kapatid po ay nakapagtapos ng agriculture at sa kasalukuyan naman ay nagmamay-ari ng ilang mga negosyo. Narito, kapiling po natin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Rohel. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kumusta po ang inyong pamilya? Mabuti po, kapatid na Mar. Sa katunayan po, kasama ko po ngayon ng aking po may bahay, si kapatid na Edorlin. 3 po ang aming pong anak. Ang panganay ko po ay kasalukuyan pong 3rd year medicine. Ang pangalawa po naming anak ay nagtapos po sa kursong civil engineering. Ang pangatlo po naming anak ay kasalukuyan pong grade 9 po, kapatid naman. Congratulations po sa inyo. Nakapagpatapos na po pala kayo ng mga anak. Salamat po, kapatid naman. Samantalahin na po natin ang pagkakataon. Batiin nyo na rin po ang inyong mga mahal sa buhay at baka meron po kayong gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po ang aking pong may bahay, kapatid na Edorlin. Ang aming pong mga anak, panganay po namin na si Carmark. Ang pangalawa po si Christy May. At ang bunso po naming anak na si Kevin. Binabati ko rin po ang aming pong destinado, si kapatid na Hener Patricio. At binabati ko rin po ang lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid sa lokal po ng Ranyag. Binabati ko po ang isa sa mga ministro sa amin pong distrito, si kapatid na Josel Aspe. Binabati ko rin po ang amin pong tagapangasiwa sa amin pong distrito, si kapatid na Esmeralgo Mayoralgo. At binabati ko rin po ang lahat ng mga ministro at manggagawa sa distrito po ng Isabela South. Maraming salamat po, kapatid na Rohel. Pagbati po sa mga kapatid po natin, mga kababayan po natin nakasubaybay sa ating programa. Kapatid na Rohel, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na yun nga po, kayo ay nakapagtapos ng agriculture. Opo, kapatid naman. Naging manager sa isang bangko. Opo. Hanggang sa napunta po kayo sa pagninegosyo. Opo. Paano po mula sa agrikultura na iba ang linya ninyo? O pwede po bang maikwento ninyo sa amin? Nag-graduate na po kasi ako. Ang una pong nag-applyan ko po talaga ay yung bangko. At nagkapalad naman po ako na tinanggap naman po ako hanggang
naging manager po ako. Naabot ko po yung pagiging manager sa pagsisikap ko po. At nung nag-resign na po ako sa trabaho po, nag-concentrate na lang po kami na mag-asawa po sa negosyo at sa pamilya po. Subalit, ang higit po namin na pinagtuunan po ng pansin ay ang aming pong mga tungkulin na wag po namin pong itong mapabayaan. Pero yung inyong kurso, yung agriculture, na-practice nyo naman po ba yung ukol doon sa pinag-aralan po ninyo? Ang totoo po, hindi ko po masyadong na-i-apply po, kapatid na Mar. Limitado po yung na-i-apply ko po doon sa kurso ko po doon sa trabaho. Nung habang nagtatrabaho na lang po ako sa bangko, doon na lang po ako lalong natuto. Doon po ako natuto kung paano po magnegosyo at mapaunlad ko naman po yung kinabukasan po ng aming pong pamilya. Nabanggit po ninyo na nag-concentrate din kayo sa pagtupad ng tungkulin, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Opo. Pero hindi po Iglesia ni Cristo ang kinagis na ninyong relihiyon, kung hindi Opo, kami kapatid. nagkakamali. Opo. Ano po ang kinagis na ninyong relihiyon? Yung dati ko pong reliyon, kapatid na Mar, Methodist po, Protestante po. Mula po ba pagkabata, masigla na kayo sa mga gawang paglilingkod sa Diyos? Opo, nung bata pa po ako, nandun na po talaga yung pagmamahal ko po sa Panginoong Diyos. Nung Methodist po ako, dati po akong choir. Sumasali din po ako, pumupunta po ako sa mga fellowship pag nagkakaroon po kami ng fellowship po sa dati ko pong reliyon. Nung panahon po na kayo ay Methodist, meron na po ba kayong naririnig ukol sa Iglesia ni Cristo? Ano po ang impresyon ninyo? Ang naririnig ko lang po na limit kong naririnig po nung hindi pa po ako Iglesia ni Cristo ay yung ang Iglesia ni Cristo daw po ay Iglesia ni Manalo. Nung ako'y naging kaalib na po sa loob po ng Iglesia ni Cristo, napatunayan ko po na yung sinasabi po nila na Iglesia ni Manalo ay hindi po totoo. Sapagkat napakinggan ko po sa mga aral po na ito po ay Iglesia ni Cristo po talaga. Sapagkat mismo ang ating pong Panginoong Jesucristo ang nagtayo po nito. Sa bisa ng hula ng ating pong Panginoong Diyos. At kinasangkapan po ang kapatid na Felix Y. Manalo. Para may pangaral po ang ukol sa Iglesia ni Cristo. Nabanggit po ninyo na kayo lumaking masiglang Methodist. Opo. Sabi nyo nga, talagang ang pagmamahal nyo sa Panginoon ay naroon na sa inyo mula pa nung kabataan. Opo, kapatid. Papaano po nabago yun? Papaano po dumating yung sandali na nakilala nyo naman ang Iglesia ni Cristo? Nabago po lahat po yon nung ako po ay nag-aral na po sa kolehiyo na meron po akong ka-boardmate na kapatid at ako po ay inanyayahan na makinig po ng pamamahayag. At habang nakikinig po ako ng pamamahayag, yung pagtuturo po ng ministro ay namangha po ako. Sapagkat yung lahat po ng sagot sa kanyang tanong ay binabasa po niya sa Biblia. Na hindi po ito galing po sa kanyang kuro-kuro na magkaiba po sa dati ko pong relihiyon. Kaya nagpasya po ako na lalong magpatuloy at magsaliksik upang malaman po ang mga aral na nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. Paano po ba ang pagtuturo po doon sa relihiyong kinagis na ninyo? Yung pagtuturo po sa dati ko pong reliyon, kapatid na Mar, ay bumabasa lang po sila ng 1 talata hanggang 3 talata. Pagkatapos na po yon ay ine-explain na po nila base na lang po sa kanilang kuro-kuro. At kagaya nga po ng nabanggit po ninyo, sa loob ng Iglesia ni Cristo, para sa kabatiran po ng mga kababayan nating nakikinig ngayon, magtatanong po ang ministro o ang manggagawa
Opo. At ang sasagot po, Biblia. Opo. Hindi po kailanman, tama kayo, nagtuturo ng kuro-kuro. Ang Opo. itinuturo po kung ano ang aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo, kapatid. Mula po doon sa pagsusuri, sa pakikinig po ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, ano po yung pangunahing aral ng ating Panginoong Diyos na nakatawag sa inyo? Yun po yung napakinggan ko po nung dumalo po ako ng pamahayag. Yung tinuro po ng ministro, tinuro po niya yung pagkakaiba po ng Panginoong Diyos at ang ating pong Panginoong Hesukristo. Tinuro po niya na meron lang po tayong iisang Diyos, ang Ama. At tinuro din po niya na ang Panginoong Hesukristo po ay tao. At siya po ang tagapamagitan sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po ba ang pagkakilala ninyo sa Diyos noon nung hindi pa po kayo nakakapakinig ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo? Yung aral po na napakinggan ko po sa dati ko pong reliyon ay naniniwala po kami sa Trinity. Na yung Diyos daw po ay may tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Yun po yung tinuro po sa amin nung dati po naming relihiyon. Pagka po ba nababanggit yung ukol dyan sa Trinity o Trinidad, yung ang iisang Diyos nga raw ay binubuo ng tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, may naaalala po ba kayo na yun ay binabasa nila mula sa Biblia? Wala po akong maalala na meron po silang binasa po sa Biblia. Yung pastor na nagtuturo, sinasabi lang po niya. Sapagkat kung kahit na basahin mo naman po yung Biblia mula umpisa hanggang sa huli, wala po talagang mababasa na yung Trinity po ay totoo. Sa Biblia mababasa naman po natin na iisa lang po talaga ang Diyos, ang Ama po. Actually, meron po akong nabasa po nun sa Biblia na yung 1 Corinthians 8:6 ay doon pinakilala po talaga na ang Ama ang isang tunay na Diyos. At sa 1 Timothy 2:5, pinapakilala din po doon na ang ating pong Panginoong Hesukristo po ay tao na tagapamagitan po sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya magkaiba po sila ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sila iisang Diyos Opo, kapatid. na may tatlong persona. Opo. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo, tagapamagitan po natin sa ating Panginoong Diyos at siya'y tao Opo. sa likas na kalagayan. At ang totoo, kapatid na Rohel, Opo, kapatid. mismo ang ating Panginoong Hesukristo po ang nagpapakilala sa ating Panginoong Diyos, sa Amang nasa langit, na iisang tunay na Diyos at siya naman ay isinugo Opo. ng ating Panginoong Diyos. Sa layuning ipakilala niya ang Amang nasa langit bilang tunay na Diyos. Opo, kapatid. Kapatid na Rohel, gaano po kahalaga yon na makilala ng tao ang Ama na iisang tunay na Diyos? Napakahalaga po, kapatid naman, na malaman po natin sapagkat ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala po siya na iisang Diyos lamang. Maraming salamat po, kapatid na Rohel. Kailan po ninyo nasabi sa sarili ninyo na mag-iiglesia ni Cristo na ako? Actually, yung gabi din na po yun, pagkatapos po ng pamahayag, ay nagpasya na po akong na magsuri sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako ng 1995 po. Simula po nung nagsuri po ako sa mga aral po sa loob po ng Iglesia ni Cristo, nagtuloy-tuloy na po yun hanggang ako po ay mabautismuhan po. Ilang taon lang po kayo noon, kapatid na Rohel? Kung di po ako magkakamali, kapatid na Mar, nasa 17 po ako. Hindi ba't nag-aaral pa po kayo nung mga panahon na yon? Opo, kasalukuyan po akong first year college po, kapatid na Mar. Naging madali po ba yung pasya ninyo na kayo umanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi po naging madali sapagkat nung kasalukuyan po ako na nagsusuri, inuusig po ako ng mga kaibigan ko po at mga kaklase. Higit po sa lahat yung aking pong mga magulang na sinasabi nga po nila na
ito ay Iglesia ni Manalo at kulto daw po sapagkat hindi tayo naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. May pagkakataon pa nga po na pinasyal po ako ng 3 pastor sa amin pong tahanan upang ilihis po yung mga napakinggan ko po na aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Subalit dahil po sa tulong at awa ng ating pong Panginoong Diyos, ay naabot ko po ang araw po ng aking pong bautismo. Bakit po sa kabila ng mga pinagdaanan ninyo, nanindigan po kayo na itutuloy po ninyo ang pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo? Sapagkat ito po yung aking pong ikaliligtas na aking pong napakinggan. Nandito po sa loob po ng Iglesia ni Cristo po. Congratulations po, kapatid na Rohel, at congratulations din sa inyong pamilya sapagkat magkakasama kayo sa ginagawa po ninyong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at pagtupad ng inyong mga tungkulin. Salamat. Bitinin lang po natin saglit, no po, may mga pag-uusapan pa po tayo. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, at ang kapiling po natin ngayon ay si kapatid na Rogelio Ridad mula po sa lokal ng Ranyag, distrito ng Isabela South. Ang ating kapatid po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo noong siya po ay nag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan po ng pag-anyaya ng kanyang ka-boardmate na dumalo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po sa pakikinig niya sa pamamahayag na yon, napukaw na po ang kanyang interes at ang kanyang damdamin at nagpasya po siya na panayang makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakilala po niya sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. At ang ating Panginoong Jesucristo naman po ay ang ating tagapamagitan sa Amang nasa langit. Tao po sa likas na kalagayan na pinuspos rin ng iba't ibang mga katangian at karangalan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Dumaan din sa iba't ibang mga pag-uusig at kahadlangan sa kanyang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Subalit nanindigan po ang ating kapatid hanggang sa siya po ay nakarating sa banal na bautismo at ngayon po kasama ng kanyang buong pamilya, masigla at masaya pong naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Rohel, Opo, kapatid naman. mula po sa naging pananampalataya ninyo nung bata pa kayo hanggang ngayon Opo. na kayo pamilyado na. Papaano po nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Napakalaking pagbabago po ang nabago po sa amin pong buhay. Sapagkat yung pananampalataya po namin sa loob po ng Iglesia ni Cristo, ito po ang isa na nagpabago po sa aming pamumuhay. Biniyayaan po kami ng Panginoong Diyos ng biyaya na higit pa po sa amin pong inaasahan. Kung maalala ko lang po mula po nung bata po kasi ako hanggang sa akin pong kabataan, dahil po sa hirap po ng buhay, nasubukan ko po na maging tindero, nagtrabaho po sa bukid at namasada po sa tricycle. Kahit na nung ako po ay nagtatrabaho na po sa bangko, at pag Sabado at Linggo, nagpapasada pa rin po ako ng tricycle upang masiguro ko po na matugunan ang pangangailangan po ng aking pong sambahayan. At lahat po yun ay binago po lahat ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil po sa kanyang tulong at awa, binigyan niya po kami ng negosyo na ang ginagawa na lang namin na mag-asawa ay supervision. Kaya dahil po sa tulong at awa na rin po ng ating pong Panginoong Diyos, sinisiguro din po namin na hindi po namin mapabayaan ang aming pong tungkulin.
gaano po kahalaga yung nabanggit ninyo na negosyo na ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos sa pagtupad naman ninyo ng inyong tungkulin? Napakalaking bagay po yung pinagkaloob po ng Panginoong Diyos na amin pong negosyo. At dahil po dyan ay nagagawa po namin yung maayos na amin pong mga pagtupad. Sapagkat yung binigay po niya na biyaya ay sapat po para po sa amin pong sambahayan. Na meron po kaming nagagamit para po sa amin pong pamilya at higit po sa lahat sa paglilingkod po namin sa amin pong Panginoong Diyos. Ang aking pong asawa ay kasakasama ko po sa pagtupad ng tungkulin. Siya po ay isang diakonesa at ako naman po ay isang pamunuan sa aming pong lokal. Ang aming mga anak na panganay at pangalawa ay parehas po sila na pananalapi. At aming bunsong anak ay mga awit po sa lokal po ng Ranyag. Kung titignan ko po yung nagdaan po namin noon na kalagayan sa binigay po niya ngayon, hindi namin lubos maisip ng aking pong sambahayan na yung inaasahan namin ay sobra-sobra po yung kanyang binigay po sa amin. At yun po yung malimit din nating marinig mula sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na siyang panalangin din naman po ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi po tayo humihiling ng sobra. Ang madalas po nating hilingin sa ating Panginoong Diyos, yung sapat lang na makapagsagawa po tayo ng marapat na paglilingkod sa Kanya. Pero napakabuti po ng Panginoong Diyos sa atin. Gaya ng nabanggit ninyo, higit pa po sa hinihiling natin ng mga lingkod niya, yung ipinagkakalob at ibinibigay niya sa atin. Makita lang niya na talagang ang katapatan at ang marubdob na hangarin na makapagbigay ng kasiyahan sa Kanya ang magawa po ng bawat isa sa atin. Baka naman po, sabihin din ng iba sa mga nakikinig sa atin, kapatid na Rohel, wala naman kayong pinagdaan ng mabibigat na problema. Naging magaan ang pagdadala ng buhay. Di po kaya ganon? Dumaan din po kami sa mga pagsubok at mga mabibigat po. Lalong-lalo na po nung kami ay nag-uumpisa pa lang po na mag-asawa. Talagang napakailap po ang biyaya. Subalit naramdaman po namin ito sa aking pong sambahayan nung pinagtalagahan po namin yung pagtupad po namin sa aming pong mga tungkulin. At yan po malimit ituro sa atin ng ating namamahala, ng kapatid na Eduardo Manalo. Gawin po natin kung ano yung nakalulugod, kung ano yung nakapagbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos at nakahandang ibigay ng Panginoong Diyos yung ating mga hinihiling sa Kanya, yung ating mga pangangailangan. At sa maraming pagkakataon, kahit nga po hindi hiniling o hindi pa hinihiling ng lingkod ng Panginoong Diyos, pero dahil nalulugod ang Panginoong Diyos, ipinagkakaloob na sa Kanyang mga hinirang. Yung ganyang kapayapaan, pagpapala na mula sa ating Panginoong Diyos at higit sa lahat, yung kapanatagan natin na pagdating ng araw ng paghuhukom, kakamtin po natin yung kaligtasan. Yan po ang hinahangad din ng marami sa mga kababayan po natin. Ano po ang nais ninyo sabihin sa mga kababayan natin? Baka nga sa mga mahal po ninyo sa buhay na hindi pa natin kasama sa ganitong paglilingkod. Yung mga mahal ko po sa amin pong mga buhay, mga kaibigan at mga kamag-anak na hindi pa po kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Inahanyahan po namin kayo na magsuri at makinig sa mga aral po na nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. At sinisigurado po namin sa inyo na madaragdagan po ang inyong mga kaalaman. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Rohel. Ang nakasama po natin ngayon ay si kapatid na Rogelio Ridad mula po sa lokal ng Ranyag, distrito ng Isabela South. Ang ating kapatid po ng pagtalagahan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos kasama ng kanyang pamilya, hindi po siya nabigo. Pinagpala po sila, naging payapa po ang takbo
at pagdadala ng kanilang buhay at pamumuhay at kasama po ng kanyang buong sambahayan, masaya pong tinutupad ang kanilang mga tungkulin, ang kanilang mga gampanin na tinanggap din naman nila mula sa ating Panginoong Diyos. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay po ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story, sa INC Radio at sa INC TV. Pinasasalamatan po natin ang ating SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. Mayroon pong mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po ng ating mga kapatid ang kanilang mga natatanging karanasan, kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa ating programa tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.